lamang siya sa mata namin. At walang dahilan para dahil sa kanya yung madaliin ito o dahil sa kanya ipagpaliban ito. Gagawin namin yung tamang dapat namin gawin nang hindi ito minamadali, pero hindi ring labis na pinagpapaliban. Ulitin ko, hindi ko papakinggan yung mga apretadong gusto nung magsimula ang trial dahil galit sila kay VP Sara at gusto siya ma-impeach. Hindi ko rin papakinggan yung ayaw mag-trial dahil pabor sila kay VP Sara at ayaw nilang ma-impeach siya. Partisanong mga grupo at tao yan na hindi dapat pinapansin kaugnay sa paggawad namin ng hustisya sa trabaho namin bilang impeachment court. Sarili niya. Ano yan eh? Kasi lahat ng nakapaligid sa kanya, lahat ng mga empleyado at nakapaligid kay BBM yan, once na nagsalita yan, statement na yan. At yes, tagapagsalita. At yan ang batas na din yan. So pag ikaw ay nagkamali, pagkakamali din ng Pangulo yun. So anong ginagawa niya? Taklesa siya, vlogger siya. Parang ginagawa niya, parang vlogger. Hindi ganun. Magpaka-professional dapat siya. Hindi ganun na, kala niya sa ginagawa niyang tira siya doon sa mga Duterte, nakakaganda sa administrasyon. Hindi. Kasi lalong nagagalit ang sambayan ng Pilipino kasi wala na sa hulog ang pinagsasabing niya. Manang-mana talaga sa puon niya, di ba? So yan, nakuha ng administrasyon ang kiliti nito, ng Atty. Claire na to. Alam, kaya natin yan, tingnan natin. O di ba, nakuha nga niyang ganon. O, kaya tingnan mo, yung salitaan niya, salitaan na vlogger. O, di ba? Hindi attorney. Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. O hindi lang bell ha, i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. Ngayon, ano yung mga dapat natin pag-usapan? Ano yung re-reaction na natin? Ito ho, pinadala na ho ng warrant of arrest si Atty. Respicio. Nino, alam nyo nga yung kung magaling nagmamagaling na taga melek-melek ha. Ito ho, ay sa sitwasyong ito talagang pinapakita ng gobyernong ito na talagang gusto nilang patigilin yung mga marurunong na tao na naglalahad lang ng totoo at pwedeng mangyari. Pero talagang pinipilit dahil nga baka meron silang hidden agenda at hindi maibulgar, naibulgar na ni Atty. Respicio. Kaya maging mapagmatsyag tayo mga kasama. Dahil eto na. Mantakin nyo binigyan ng warrant of arrest. Hinainan na ho ng warrant of arrest itong si Atty. Respicio. Bakit? Anong kaso? Nabanggit na nga ni Atty. Vic kahapon Dapat hindi nyo bibigyan ng kaso dahil wala namang kasong ganun Naghayag lang yung abogado na baka pwede baguhin nyo yung sistema nyo dahil pwedeng ma-hack. Minasama. Baka may plano nga. So, meron na nakausap si Atty. Vic Oo, isang cybersecurity na taga-Europe. Europe ba Canada? Sorry Canada. Napakinggan natin yun Pinaliwanag din doon, na itanong niya daw doon, sabi niya, pwedeng mangyari daw ang pangahak kung naka-online while nagsasagawa ng voting sa mga presinto. Di ba? Ganun lang ang ginawa ni attorney. Nilahad niya lang. Parang, ito yung pwedeng mangyari. Hindi naman sinabi sa kanila na, mga hack kayo Wala namang ganun pero syempre, bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, like and share, samahan mo na subscribe, bell all mo para makatanggap ka ng notification sa video natin. Ito na, matapos kasuhan ng COMELEC, hindi aatras. Lalaban ito. Lalaban ito sa pamamagitan ng kanyang mga legalidad. At siyempre, hindi naman siya may sinira ba siya? Wala naman siya pinagbintangan. Ano yung sinabi niya ron? Ito, pahayag natin dito. Lalaban hanggang dulo dahil nakasalalay rito ang kapakanan at kinabukasan ng maraming Pilipino. Tama. Sa halip pasalamatan, tila patong-patong na kaso pa raw ang kakaharapin ng veteran lawyer, certified public accountant at IT expert na si Attorney Harold Respicio. Matapos siyang tuluyang sampahan ang kaso ng Commission on Election, kaugnay ng video content niya hinggil sa umunoy posibleng mahak ang 2025 midterm election.
Ayon sa ulat ng GMA Integrated News kamakailan, naghain ang COMELEC ng kaso laban kay Respicio at iginiit na hindi umano nila maaaring palagpasin ang pagsira umano sa proseso ng nalalapit na halalan. Pinangunahan ni Attorney George Garcia, ang COMELEC chairman, ang nasabing pagsasampa ng kaso laban sa kapwa abogado. Matatandang nakuha ni Respicio ang atensyon ng COMELEC mula ngayong boradong video content niya sa social media na nagsasaad na maaari umanong ma-hack ang automated counting machine at maaari umanong madaya ang resulta ng eleksyon kapag nakakonekta sa internet ang ACM bago tuloy i-print ang election return. Oh, yan ha. Kaharip na pakinggan at unawain raw ang kanyang sinasabi dahil ito ang kanyang expertise pagdating sa technology. Kaso pa raw ang sumalubong kay attorney. Dahil dito, nag-viral sa social media ang naging public post ng well-known lawyer na si Attorney Glenn Chong kung saan diretsang pinangalanan ang First Lady na si Liza Araneta Marcos na tila may koneksyon di umano sa mangyayaring dayan sa susunod na halalan. Bago sa naging social media posts, allergic sila Liza Marcos aka M. Balsamado Girl at George Garcia sa affidavit kung ito. This affidavit provides an insight into why I publicly assert and maintain that Liza Marcos is going to cheat and tamper with the result of the 2025 national and local elections regardless of what George Garcia does or say. You see, kaya niyang iharas, gulatin o takutin si Attorney Harold Respicio, but not me, never me. Unquote. Narito at panoorin ang full video na umani ng samot-saring reaksyon at tila nasyok pa ang ilang mga netizen sa mga sunod-sunod na pasabog ng well-known IT expert, certified public accountant at veteran lawyer na si Attorney Harold Respicio kung saan isiniwalat sa publiko na maaari talagang madaya ang resulta ng darating na eleksyon. Eto ha, ano ang kaso na gusto nyo ikaso kay Attorney Harold? Oh, yung mga milik-milik dyan, mga taga-milik-milik dyan. Anong kaso? Eh wala naman hong sinabi ang attorney na kayo ang mga hack. Wala naman ganun. Sige, kahit i-replay nyo yung sinabi ni attorney. Eh kaso binuran nyo nga ata, di umano. Meron ba sinabi si attorney na kayong mga COMELEC, kasabwat kayo sa pangahak? Meron bang ganun? At kakasuhan nyo yung tao? Pinaliwanag lang ng tao na pwedeng mahak dahil may alam siya sa mga coding system. May alam siya dahil IT expert siya. Tapos kakasuhan nyo. Sige nga, anong kaso ang ibibigay nyo? Napakagrabe naman ito. Ibang klase ang usapan ngayon. Konting puna, kaso agad. Ang tao, hindi naman kayo pinagbintangan, wala naman tinumbok yung tao, pero eto. So, eto ha. Kaya mahirap pala ngayon pag ikaw ay nag-reaction. Oo, kahit wala kang binibitawang salita at magre-reaction ka lang, eh grabe. Kakasuhan ka na. Ang galing, no? Ang galing! Tuloy. Narito't panoorin ang full video. Kapag connected sa internet, yung voting machine before mag-print ng election return, pwedeng dayain yung resulta ng election. Paano? Kasi ganito gumagana ang ating voting machines, parang basketball. Habang bumoboto, may running score. Pero yung running score natin na yun, walang may alam. Malalaman mo lang siya kapag nag-print ng election returns, tapos isi-send ng makina yung resulta doon sa server ng COMELEC. Ngayon, ang problema is kapag yung source code ng makina ay corrupted, merong malicious na code. Yeah. Kapag connected sa internet yung makina at yung malicious code na yon ay connected sa isang hacker, pwedeng i-access ng hacker yung makina mismo at baguhin yung running score and therefore babaguhin niya yung resulta ng eleksyon. Ako, competent ako magsalita ng ganitong bagay dahil isa akong certified public accountant, maliban sa isang abogado. Nagtrabaho dati ako bilang IT auditor sa Deloitte Philippines, ang #1 na auditor sa buong mundo, Deloitte.
isa akong IT auditor doon. So naiintindihan ko lahat ng information systems at lahat ng mga computer systems na katulad nito. Essentially, kapag meron kang gadget, katulad ng isang voting machine or katulad ng cellphone mo or laptop, try mo siya dalhin sa Green Hills, kahit may password yan. Di ba pwede nilang baguhin yung laman ng laptop mo? Pwede nilang baguhin yung operating system? Eto ang tanong. Ito ang tanong. Ano sinabi ni Attorney Harold Respicio? Tinumbok ba sila? Pinaliwanag lang naman sa taong bayan na pwedeng ito mangyari, pwedeng mahak. Ang sistema ng voting system sa atin ay parang basketball. May running points. Yun lang naman. Hindi naman siguro, parang ang sakit-sakit naman ata sa puso mo na nagsalita lang ng ganun yung tao. Wala namang patumbok patungkol sa'yo. Kayo ba ang pinatumbukan? Baka nasasaktan kayo. Baka meron naman talaga. Wag naman ganun. Eto patunay. Mga kasama na meron warrant of arrest si Attorney Harold Respicio. Vision ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. So, ayan ho nag-post siya na ang bilis may warrant agad. Ano nga ang kakaso? Ang hirap. Ano ba talaga ang problema? Mas maganda ito. Bigyan natin ng slide ito. Panoorin natin yung slide na ito. Interview ito kay Quezon. Ano yung mensahe rito? Sa pagmamadali nila, baka pwedeng tumagal. Eto na. Ikalawang Pangulo. Yun lamang ang mga pagkakataong automatic na magkakonvene ng Senado at ang Kamara. Pero ang tanong ko, kaya sabi ko, anong tanong? Ba't namin kailangan mag-convene sa special session? Pero ang sabi ho ni Senator Coco Pimentel, makatutulong daw yung pagdaraos ng special session para ma-address yung mga unfinished legislative matters. May mga minention ho siya. Well, tama yun, Sally. Gaya naman sabi ko, upon agreement of the Speaker and the Senate President para magpasa ng mahahalagang panukalang batas. Hindi binanggit ng saligang batas ang pagkakaroon ng impeachment trial. Pero sir, kung magkaroon nga ng gano'n, magsundo kayo ng House na mag-convene, Sally, babalikan ko pa rin. Ano bang rason? Ang pwede nga lang magpatawag ng special session sa mahalagang panukalang batas, pero maliwanag naman na nagtatanong ka at yung ibang tao, dahil gusto nilang mag-impeachment trial. Hindi po nakalagay yon sa Constitution. Pero kung magkaroon ng special session, sir, pwede daw bang isingit yung pagtalakay dito nga sa natanggap ninyo na verified impeachment complaint laban kay BP Sara? Mare-refer yun sa plenaryo, pero hindi nangangahulugang magsisimula ang trial. So malabo pa rin talaga, sir, kahit Ano na, Coco Jam? Ito, pinangahawakan na ni Quezon, hindi nangangahulugan na maumpisahan ang trial. Malabo yung Marso mo, Coco Jam. July 30. Ang problema, hindi ka nakasali ron. Wala na yung pangalan mo sa pagka-senador at lalo na wala na yung pangalan mo sa pagka-congressman. Yan ang sabi ni Ate Merly. Aloy. matalakay yun sa plenary, hindi pa rin kayo pwedeng mag-convene bilang impeachment court para maisagawa na yung impeachment trial? Marami pa nga kasing kailangan gawin tulad ng naipaliwanag ko sa iyo sa 1.5 oras nating press con. Marami pang kailangan gawin. Rules and regulations ng impeachment, pagre-require sa mga partidong sumagot, magsasagutan pa yan, dadaan sa pre-trial. Lahat yan, Sally, are all, kaya nga pre-trial ang tawag, hindi pa trial. Yung actual na trial, bago kami dumating doon, mahaba pang proseso. So ganun pa rin po ang senaryo, no? Malabo na magkaroon talaga ng impeachment trial, proper impeachment trial ngayong naka-break for the campaign period. Before election. Hindi ba nagmamadali kasi, Sally? Saan ba pakituro nga kamo sa kanila yung batas na nagsasabing kailangan madaliin namin ito? Ang sinasite nila yung salitang immediately na wala naman sa konstitusyon. Nakalagay sa konstitusyon yung salitang forthwith na sinasabi nila ibig sabihin na ay immediately. Samantala, yung mga nagdaang impeachment natin, 1 buwan, 1.5 buwan, 2 buwan, bago sinimula ng trial. Nagreklamo ba sila? May narinig ba tayong pagpuna? Wala naman. So bahagi na yan sa tradisyon at practice ng Senado kaugnay ng impeachment trial na bahagi din ng aming rules sa ngayon. Ulitin ko yung sinabi ko, Sally, sa ating pagtitipon. Baliwala sa akin at hindi ko papakinggan o susundin sino mang pro-impeachment o pro-Sara, sino mang anti-impeachment o anti-Sara. Wala akong pakialam sa mga yon.
Ang susundin ko, susundan ko ang batas, ang konstitusyon, ang rules ng Senado at ng impeachment court, at titiyakin ko na parehas, kapani-paniwala, at gagawad ng hustisya ang proseso nang walang pinapanigan pabor man o kontra dito. Senator Cheese, no? Sorry. Yes, sir. This is Raul Esperas. Of course, Raul. I can see you. So, meaning to say, susundin ninyo kung ano man yung proseso, kung ano man yung batas. At when we say na susundin ninyo, hindi immediate. Talagang kung ano man yung proseso na dapat sundin, i-verify, i-double check, and everything, kung ano man yung dapat i-double check. So meaning to say, walang immediate na magkakaroon ng session in the next coming months. Ordinaryo lang kasi ito. Anong gusto mo, Raul? Tratuhin naming special ito? Special ba si VP Sara para tratuhin naming special ito? Tulad ng ibang impeachable officers lamang siya sa mata namin. At walang dahilan para dahil sa kanya yung madaliin ito o dahil sa kanya ipagpaliban ito. Gagawin namin yung tamang dapat namin gawin nang hindi ito minamadali, pero hindi ring labis na pinagpapaliban. Ulitin ko, hindi ko papakinggan yung mga apretadong gusto nung magsimula ang trial dahil galit sila kay VP Sara at gusto siya ma-impeach. Hindi ko rin papakinggan yung ayaw mag-trial dahil pabor sila kay VP Sara at ayaw nilang ma-impeach siya. Partisanong mga grupo at tao yan na hindi dapat pinapansin kaugnay sa paggawad namin ng hustisya sa trabaho namin bilang impeachment court. Sir, ano pong status ngayon na Wala. kayo ni Senate Secretary Bantug na verified na ito at nabigyan na ng copy lahat ho ng mga senador? Nabigyan na ng kopya lahat ng senador. Inaasahan ko na sa Lunes, kung hindi pa nga nagagawa, ay na-publish na yan sa website ng Senado dahil public document yan. Pero yung verification ng signatures, kung may e-signature ba dyan o lahat wet signature, dapat wet signature lahat yan, malalaman ko pa lamang sa Lunes. Sa Lunes pa lang siya magbibigay ng report. But suffice it to say, Sir Raul, dahil inihain na yan, ministerial ang duty ng Senado sa pagtanggap ng impeachment complaint na pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng mga mambabatas. May jurisdiction ng Senado sa impeachment case. Wala pang jurisdiction sa impeachable officer na si VP Sara dahil hindi po siya sumasagot o na-arraign, pero meron ng jurisdiction ng Senado sa impeachment case. Sir, meron pang additional na kongresistang lumagda doon sa articles of impeachment. Tatanggapin pa po ba yun ng Senado? Isasabit pa ba yun ng Kamara? Pag-aaralan namin, pag pinadala niya ng Kamara sa amin, siyempre, i-receive din yan. Pero kung paano yan tatratuhin ng Senado, impeachment court na po magde-decide niyan. For the record na lang naman yan eh. Dahil ang pinaka-requirement lamang naman ay magkaroon ng 102 katumbas ng 1/3 na pirma. So kung 115, kung 215 plus 25, magiging 240, parehas lang ang 240 sa 102. Ang tanong na lang ay yung billing nila. Baka gusto nilang mabilat yung pangalan nila. Masigaw yung pangalan nila bilang pumirma. Bagaman uli man daw at magaling, ay huli pa rin. Nasa sa kanila yun. Pero pagpapasahan niya ng impeachment court. Pero sir, tama po ba na hindi pumirma yung mga kongresista na may kamag-anak na senador? Tama lang po ba yun? Tama lang ba? Desisyon nila yon, Sally. Kabilang yung kapatid ko ron. Pero ang sa pagkakaalam ko, yung kapatid ko kasi ay nawala ng scheduled na biyahe sa ibang bansa. Ngayon, kung talagang yun lang ang rason, may iba pang rason, mas marapat na sa siguro ito. Pero siguro dahil niiwasan nila na ma-question dahil magiging impeachment judge yung kanilang kamag-anak na senador, kaya siguro ho, delicadeza purposes. na hindi sila pumirma. Mahirap sabihin naman yun, Sally, dahil meron din mga senador na may kamag-anak na pumirma. Pero sir, bagamat sabi niyo nga wala pang katiyakan, di pa mangyayari yung impeachment trial dahil mahaba pang proseso at susundin niyo kung ano yung nasa rules o kung ano yung nasa batas. Pero this early, sinabi na ni VP Sara na hindi siya keen to attend the impeachment trial dahil baka daw ho ma-intimidate yung mga senators judge kapag siya ay nag-attend. Ganon? Hindi naman siguro. Tinitiyak ko sa kanya, hindi kami ma-intimidate, Sally. Pero karapatan niyang huwag mag-attend sa arraignment dahil nga, ayon sa aming rules, ang arraignment ay pwedeng gawin in person or through counsel. Subalit, isa lamang naman, di ba nung nag-usap-usap tayo, dalawa lamang naman ang exception sa pag-attend ng isang defendant, akusado o respondent. Sa arraignment, kung criminal case yan, pero hindi kailangan sa impeachment, o kung kailangan siyang i-identify ng isang testigo para maturo in open court na siya nga yan, siya yung nandun. Yun, kailangan niya mag-attend pa for identification purposes mula sa magkabilang panig, Sally. Pero sabi niyo nga, sir, pwede rin umabot sa punto na mag-decide ang impeachment court kung ipapasabina siya sakaling kailangan nga siyang padaluhin sa impeachment trial. Tama ka, Sally. Pero ang naiiwan na nga lang na posibilidad na siya ipasampina at patawag ay kung kailangan siyang i-identify ng testigo. Sir, nabanggit ni VP Sara that
she does not plan to attend the impeachment trial if ever na matuloy ito, no? Will this mean na she will waive her right sa proceedings na ito sakaling hindi siya umattend? Is this the same sa regular court? Yes, by analogy, tama ka, Rol. She has the right to waive her she has the right to waive her right to personally appear and confront the witnesses against her. But of course, she has to be represented by counsel during the entirety of the proceedings. Hindi ko masyadong bibigyan ng importansya o pagpapahalaga, Rol, kung ano man ang gustong gawin ni VP Sara, mag-attend man o hindi. Basta sumusunod siya sa proseso ng impeachment court kapag ka nagsimula na ito. Sir, would you like to comment? Kasi nung sinabi kay VP Sara, ano masasabi, in-impeach ka ng Kamara. Ang sabi niya, mas masakit pa daw yung iniwan ka ng jowa mo kaysa sa ma-impeach. And at the same time, ang sabi niya, ang initial reaction din niya, God save the Philippines. Tama. Hindi na para sa akin na komentaryo yan pa anong mga pahayag ng ikalawang Pangulo. At din sana hihilingin ko sa mga miyembro ng Senado. Dahil nga naisampa na impeachment complaint at tiyak na makakarating na kami sa trial hanggang matapos ito. Ito ay constitutional duty na ng Senado para tapusin. At hanggat maaari, hindi ko ipagkokomentaryohan ng aking personal na pananaw yung mga lumalabas na namumutawi sa bibig ni VP Sara na may kinalaman sa impeachment proceedings. Kasi some are saying na hindi daw siniseryoso ng Vice Presidente beyond comparison daw para ikumpara sa pakiramdam ng iniwan ng jowa, yung issue ng impeachment. Napakasimple ng impeachment na yan. Hindi yan mamumutawi. Hindi aabanti yan. Kita mo, parang nilalaro na nga lang ni Quezon eh. Pero, hindi pa rin tayo magpapakasigurado. Baka mamaya, gulatin tayo. Kaya, ang panglaban natin dito mga kasama, ito lang. PDP line, diretso natin yung siyam. Wag na kayong magdagdag. Kung magdadagman kayo, wag ho ang kalaban. Kasi parang tinaydor nyo ang PDP line pag magdadagdag kayo ng kalaban. Siyam, panlaban natin yan sa impeachment. Wala nang aabante sa impeachment pag nandyan ang PDP line. Tama sa tama. Kayo, magsosorbay tayo. Ilan ho sa inyo ang boboto na solido siyam at wala na magdadagdag, i-type nyo sa comment section para alam natin at saan makakarating yung video natin, i-type nyo kung saan kayong lugar o bansa. Ayan ho yung mga bagay-bagay, kita nyo. Ang sabi ni VP Sara, God save the Philippines. Ayan, totoo naman. Napaka-hinaho ng mga sagot ni VP Sara, hindi mo siya makikitaan ng takot. Bakit? Panalo na ho tayo sa laban. Ito sasabihin ko sa inyo. Yung mga yan, yung mga bakulaw na yan, yung mga nagsasampa na yan ng impeachment, asa na ho sila ngayon? Kita nyo, pinagtatawanan sila sa social media. Pansinin nyo yung mga post nila, yung mga linyada ng Team Sinusuka, nakarob. Yung Facebook nila pag naka-live, nakarobot. Hindi mo makikita yung mga laughing emoji, pinagtatakpan nila, nagbabayad sila, para hindi makita ng taong bayan kung ilan yung tumatawa sa kanila at ilan angry. Pansinin nyo, grabe no? Talagang gumagastos sila para doon lang. Kaya ito naman, pinagtatawanan sila, sinasayawan lang sila ng PDP line. So yung makita, baka naman sabihin nyo, Kuya Goods, nagbibiro ka. Ay hindi ho, ako nagbibiro. Ito papakita ko sa inyo. Para sabay-sabay tayo sa kasiyahan. Ito ay parang mistulang victory na ito eh. Pasok! TikTok, YouTube. Nasa TikTok, YouTube. Social media na yan. Ayan Panalo na ho tayo mga kasama. Hindi tayo nagbibiro. Di ba? Panalo na tayo. Ituloy lang natin yung pag-uusap dito kay Chikadora. Maganda, malaman natin yung detalyadong mga bagay-bagay. Ako ng COMELEC dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow, nakakatakot, alright? Yung video na yon na sinasabi nila,
ay pinatanggal na nila mula sa Facebook. So hindi nyo ma-access. So pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo. At ang expertise ko was information systems audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, uy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin. Actually, dun sa video na yun, sinabi ko lang na, uy, Comelec, meron ko... Ito, may papakita ko sa inyo yung video. Ito ho, kasalukuyang inaresto ako. Tingnan natin kung totoo ito, ha. Tingnan natin kung totoo ito. Kasi parang ilang weeks na ito eh. Pero maganda. Tingnan natin. Oh, inaresto! Ito si Attorney Harold Respicio and this is the Respicio! Noong Thursday, February 6, inaresto ako ng mga pulis ng Reyna Mercedes sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court ng Isabela. Kung maalala ninyo, ako ay kinasuhan ni Malu Saguban at ni Francis Saguban ng cyber libel, total 2 counts. Pinasa nila sa prosecutor's office. Malamang panalo sila sa prosecutor of Iba pala to mga kasama. Parang February 6 eh. Parang hindi ito konektado dito sa Comelec issue. Ibang kaso naman ito. Tuloy lang natin. Prosecutor's office, kaya dinala nila yung case sa trial court. At sinabi ng judge, well, mukha namang dapat iharap si Harold Respicio dito for trial, kaya nag-issue sila ng warrant of arrest para arestuhin ako. Kaya nung Thursday, inaresto ako ng pulis ng Reyna Mercedes, binuk ako sa presinto, binuk ako sa court, binuk ako sa provincial jail, at sa awa ng Diyos, naka-bail naman ako at layan na ako ulit. So gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga public officials at taong involved noong ako ay naaresto at prinases ang aking booking sa court at sa provincial jail. Gusto kong magpasalamat sa professional handling ng ating mga kapulisan dito sa Reyna Mercedes. Excellent! Gusto ko rin magpasalamat sa RHU ng Reyna Mercedes sa ginawa nilang medical exam sa akin. Super professional. Ang sarap kausap ni Dr. I think Paul Respicio. Ang sarap niyang kausap nung araw na yan mga kasama ha. Ibang, siguro yung pag-aaresto na yon, hindi yun sa Comelec. Ito yung, baka luma na yun. Baka sino yung, nakapag-post nun. Baka liwanagin lang natin. Baka yun yung luma, February 6 na nasasabi at na-i-vlog natin. Baka hindi sa Comelec issue yun ha. Liwanagin natin ha. Baka pag umabot sa video ito, na-aresto pala siya dito noong February 6 sa kasong hindi ko po alam. Mas maganda, matibay. Sa susunod na mga pag-uusap natin malalaman yan. Ano ba yung mga bagay-bagay ba na dapat nating wag kalimutan? Siyempre, yung buy scam. Asa na ba yung sagot nila? Bakit patuloy ang pag-abante nila sa usapin ng pagtatakip? Nasa usapin na ho tayo ng impeachment eh. Diba? Gumugulo na naman ng usapin sa buy scam. Wala na naman silang sagot. Ano yung sagot nila? Meron ho ba tayo naririnig? Wala pa. Ilan days na ho ang nakakalipas. Supreme Court. Alam namin na magagaling kayo. Kayo ho ay tagapagtanggol ng mamayang Pilipino. Pero, gusto lang ng ating kababayan na marinig din yung side nila. Nasaan na ba? Tama. Sige, survey tayo. Meron na ho ba silang binanggit? Nasagot o komento? Pinakokomento sila eh. Sino? Kilala niyo yung Lulong? Lulong, wala pa rin. Wala pa rin, Diyos mio Marimar, ang tagal. Ilang araw na. Kailangan namin marinig yung mga komento nyo. Huwag naman ganun, di ba? Komento mo na lang, sasabihin mo lang yung komento eh. Aba. Di ba? Parang nakaka-lurky naman kayo. Ibigay nyo yung komento nyo para walang masabi. At alam nyo, eto maganda rito. May papakita ako para nakakakuha na ng katapat ng utong si yung undersecretary ng PCO.
bibigay ko sa inyo yung Na- slide. lagi Bibigay na- ko sa inyo yung slide para, sure tayo. Ito. Siya bumabanat kung sa mga Duterte, parang siya na din ang bumabanat doon, si PBBM, at ibinabagsak lalo niya ang sarili niya. Ano yan kasi lahat ng nakapaligid sa kanya, lahat ng mga empleyado at nakapaligid kay PBBM yan, once na nagsalita yan, statement na yan. At yes, tagapagsalita. At yan ang batas na din yan. So pag ikaw ay nagkamali, pagkakamali din ng Pangulo yun. So anong ginagawa niya? Taklesa siya, vlogger siya. Parang ginagawa niya, parang vlogger. Hindi ganun. Magpaka-professional dapat siya. Hindi ganun na, kala niya sa ginagawa niyang tira siya doon sa mga Duterte, nakakaganda sa administrasyon. Hindi. Kasi lalong nagagalit ang sambayan ng Pilipino kasi wala na sa hulog ang pinagsasabing niya. Manang-mana talaga sa puon niya, di ba? Kung ano yung puon niya, yun din ang mga sanga niya. Utos At saka alam nyo ba, iisa ang laman ng utak at may kumpas, iisa ang salitaan nila. Tingnan nyo, walang ginawa sila, di ba? Kundi tuwing meron silang mga event, sasabihin nila, China. Walang inibayan, walang pinag-ibayan. Doon sa pumapasok sa mga live, walang ginawa din yung mga trolls na yan, kundi China. So ibig sabihin, iisa lang nag-uutos sa kanila at iisa ang kumpas na etong gagawin natin, ganito lagi atake natin, na kahit hindi totoo. Alam namin yan kasi siyempre nagla-live kami, alam namin yung kalakaran sa live tingnan mo naman si BBM, di ba? Walang ginawa, China. Sabi ko, isa ang kumpas talaga. Kung ano yung sinasabi ng mga loyalistang NPA na estupido sa live, yun din ang sinasabi ng poon nila. Kaya the same feather flock together. Nako. Yan lang yun. Sa tingin mo kaya, ano kayang dahilan bakit si Atty. Claire yung kinuha ni BBM? Kaya siguro siyang kinuha niya. Alam na natin yan, di ba? Is the price is right. Totoo naman yan. At hindi pwedeng ipagkasinungalingan yung ganyan na bakit ka papayag sa ganun? Na dati naman binabati ko sa yan dati. Nga Tony Claire, binabati ko dyan si BBM dati. Ngayon, ang nangyari, ganito yan. Nakuha ng administrasyon ang kiliti nito ng Atty. Claire na to. Alam, kaya natin yan. Tingnan natin. O, di ba? Nakuha nga niyang ganon. Kaya tingnan mo, yung salitaan niya, salitaan na vlogger. Di ba? Hindi attorney. Eto na. Sabi ko sa inyo mga kasama kita nyo. May binulgar si ate rito. Ano nangyari ngayon? Nakakuha nga ng katapat. Pero meron punto si ate rito. Kung halimbawa, magsasalita ka sa harap ng milyon-milyon tao as a professional. No, hindi as a vlogger. Sabi nila. Meron puntos. Sabi ko sa inyo, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated. Bye-bye!